Hoy, Inday! National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Hoy, wag mong gurgurin yung signal. Walang iya naman kayo. Nag-resign na nga eh. Nag-resign na nga. Inaano nyo pa yung signal. Diyos ko naman talaga tong mga to. Oh. Play nyo lang, i-play nyo lang. Walang hiya. Oh, wait lang ha. Wait lang. Ganda-ganda ni Inday. No? Sige, habang loading. Ang ganda ni Inday, no? Pero sino dito sa inyo ang Hindi na siya bahagi ng gabinete. Oh, wait lang. Sino dito ang nakakaalam kung anong nangyari dun sa sugat niya sa leeg? Sino dito ang nakakaalam kung anong nangyari? Yung mga chismosa dito. Sige nga. Ilabas nyo nga kung bakit ito si Madam mayroong sugat sa leeg. Oh, sige nga, pakilagay nga dyan. Bakit? Pakilagay, bakit? Bilis. Alam ko maraming chismoso dito. Alam mo, meron ako nakikita sa Facebook, isang babae. Naputangin na napaka-epal. Napaka-fake news. Maniwala kayo. Oo, talagang pucha. Meron daw sniper sa Pampanga. Meron daw ganito. Meron ganyan. Nak ng pucha. Sabi ko, sino kaya connection nito? Tangin na mukhang may kukompetensya na kay Maharlika. Meron na din siyang mga meron na din siyang mga intel. Ayon sa aking intel. Ay, Diyos ko po. Sabi ko, dami ng ganyan talaga sa Pilipinas. Apakadami ng clickbait, apakadami pang fake news. Tangina, itong nakakatawa sa Duterte camp pa natin nakikita. Sabi nila naoperahan sa liig. Wait lang, balik natin ha. Ibalik natin, naoperahan. Ang laki ng sugat ha. Ang laki niyan. Kung operasyon yan, ganyan ilang ano yan? 1, 2, ano yan? At least mga 2.5 stitches yan. Ay, 2.5 inches yan. Ang laki niyan for an operation sa liig. O usually ngayon, paliitan na ng butas. Oo, baka naman hindi operasyon. Kasi kung inoperahan sa liig yan, puta, hindi pa nakakasalita yan hanggang ngayon. So ibig sabihin meron din kayong hindi alam na balita, no? O hindi pala lahat na ano nyo, no? O hindi pala lahat na alam nyo, no? Hindi katulhu. Hindi, tinatanong ko lang kasi bilib ako dito sa mga natin sa inyong mga viewers. Bilib ako sa inyo kasi lahat alam nyo eh. But this time, hindi nyo alam kung yun ang imposible sa lahat, yung hindi nyo alam. Oh, pwede rin siguro, anharot, no? Sumabit sa sampayan, no? Tayo na, paano naman sasabit sa sampayan yung leg niyan? Uso na ngayon yung mga washing machine na pagtapos mo laban, pwede mo nang isuot kaagad. Wala na nagsasampay ngayon, anharot. May nagsasampay pa ba ngayon? Walang hiya. Pero sige, since hindi nyo alam kung para ilang ang nyo dyan, ang assumption, merong goiter, thyroid maybe. Nako po, may naoperahan sa goiter. Diyos ko. Pag goiter, boss, mahaba po. Okay. So, baka nga goiter to, no? Pero sige. Diretso na natin. Hindi naman kayo sigurado, eh. Hindi naman nag-aano lang kayo, nanguhula lang kayo. Armed Conflict o NTF-LCAC. Ibig sabihin, hindi na siya bahagi ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Hindi niya binanggit kung ano ang dahilan ng kanyang resignation. Pero giit ni BP Sara, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Kahit sa resignation letter, wala ring nabanggit na rason kung bakit siya nagbitiw. Maging ang Malacanang, hindi rin daw alam ang dahilan ng bise. Tumanggi raw itong magpaliwanag. Tagina, no? Di natin maintindihan, no?
Sabi ni Dabawinya, Operation May Pinched Nerve. Oh, yeah. Pinched nerve. So, may naipitan ng ugat. O nakurot na ugat. Ganon. Naku po. Akala ko may naiwan eh. May naiwang buhok. Oh, sige. Ganun pala. Kaya ikaw, Anharot, ingat ka. Ingat ka pagka... Kapag ka medyo inaabot-abot na yung lalamunan, ingat ka. Oo, baka maoperahan ka. So ayun pala, pinched nerve. Pero ito dito lang sa going back dito sa sinabi niya. Nagtataka daw sila walang reason. Tangina nyo. Pinagre-resign nyo nga yan ng walang rason, mga putang ina nyo eh. Itong Makabayan Black, pinagre-resign nyo nga to, walang rason. Itong mga gunggong na mga tanso vlogger, pinagre-resign nyo nga to eh. Putang ina nyo, walang karason-rason. Tapos ngayon, nag-resign na, tangina nyo, hinahanapan nyo pa rin ang issue. Gusto nyo pa din maipakita niya yung rason. Ang rason kasi kaya nag-resign to si Inday, natakot siya dun sa 68 na natakot siya sa 68 na nagpunta dun sa Liwasang Bonifacio. Sabi nga ni Tots TV, bakit niya ipapaliwanag? Presinto ba kayo? Tangina, di ba sabi nila sa presinto na kayo magpaliwanag? Hindi siya magpapaliwanag kasi hindi naman siya nagpunta sa presinto. Basta sabi niya, ayoko na, alis na ako, salamat po. Ganun lang, ba't ko palalagyan? Hindi naman bitter si Inday. Para at least mataranta sila. Balita ko nga daw ngayon, putang ina. Ngayon daw parang hindi na daw alam ng mga kalaban kung tatay, susuka. Patayin na yan. Pinagre-resign nyo, ang dami nyong rason. Kesyo ganito. Makabayan Black, pinagre-resign to, ang daming rason. Kesyo ito. Yung mga media, pinagre-resign ito, ang rason, kesyo ito. Sa dami ng call for resignation ng mga tarantadong mga media, mga rebelde, ng mga vlogger na mga tanga. Ngayon nung nag-resign, putang ina, hinanapan pa nila ng rason kung bakit. Walang hiya na yan. Kung gusto nyo malaman kung ano rason, tingnan nyo na lang yung mga reklamo nyo. Halimbawa, reklamo nyo sa kanya. Tamad siya, pinakatamad. Sige. So nag-resign ako dahil ako pinakatamad. Ano pa? So di ko maintindihan. Pinagre-resign nyo, ngayon nag-resign, tanong kayo ng tanong. Pinalalaki nyo yung issue. Di ba gusto nyo, sana magbunyi na lang kayo. Magpasalamat ka na lang, Franz Castro. O Manuel, yung kilay mong dadalawang piraso, mo, ipatato mo. O kayong mga bobong tanso, o magparali kayo ulit. Nagpa-concert pa kayo. Kaya nag-resign si Inday dahil natakot siya. Ako na magsasabi. Natakot siya sa 68 na nagpunta dyan sa Liwasang Bonifacio nung nakaraan. Oo, kasi sobrang dami nyo daw, nakakatakot daw kayo. Baka daw masira ang karir niya. Kaya sabi niya, magre-resign na lang ako. Pero hindi sa VP. Magre-resign lang ako sa DepEd at sa NTF-ELCAC. Pero hindi sa VP. Alam na this. Malapit na ang July. Malapit na ang July 19. At July 21, magkakaroon ng SONA, Presidente. So 2 days before ang SONA, naku po, wala na si Inday Sara sa Department of Education. Naku po, paano na yan? Wala na kayong poster girl. Pero ayon kay BP Sara, personal niyang kinausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang pagbibitiw at tinanggap naman daw ito ng Pangulo. Effective sa July 19 ang resignation ni BP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC.
Sa loob ng 30 araw, titiyakin daw niyang magkakaroon ng maayos na transition sa mga papalit sa kanyang pwesto. Ang mga empleyado naman ng DepEd nabigla raw sa pagbibitiw ni BP Sara. Sa pag-resign niya, parang medyo na-disappoint at the same time na-hurt sa pag-alis niya. Kami O diba? Teachers are really hurt dahil ang ganda na eh. Alam mo yun, napakaganda na yung inyong leader, alam mo na matapang, alam mo na hindi kayo iiwanan, alam mo na ipagtatanggol kayo hanggang dulo. Imaginein mo kung si Lugaw ang ilagay nyo dito, puta ina. Maniwala kayo sa hindi, puta disgrasya. Pati mga anak natin, naku po, disgrasya. Maniwala kayo. buo sa office na gulat po kami sa pag-resign ni VP. Out of nowhere, biglang ganun po. So, ay po, nagugulat kami. Kasi syempre, ang daming programs. Actually, very unexpected po yung nangyari. And hindi po namin inaasahan na biglang may announcement na ganito ngayon. And we're just hoping na maayos po yung papalit kay VP Sara as Secretary of our department. So they're requesting, hoping na maging maayos yung papalit. So ibig sabihin maayos si Inday Sara na boss. Just me? Boss Dada, paki-greet ng happy birthday si Jeffrey V. Happy birthday sa'yo, Jeffrey V. Last mo na yan, ha? Last na birthday mo na yan. Ngayong taon, sa susunod na taon na naman. Okay pala, no? Pagka may pabati, may pakulay. O baka kasi meron pa magbe-birthday dyan. Pero para naman sa Alliance of Concerned Teachers, noon pa raw dapat nag-resign ng bise. Wala naman siyang niresolbahan sa issue ng... Tinan mo yung bobo. Tinan mo. Putangin na itong mga to. Vladimir Cuetwa. Putangin na bakla. Cuetwa. Vladimir Cuetwa. Ang ina pa, apelido pa lang nito, pang tanga na eh. Oh, sino nandito? Sino to? Si Vladimir Cuetwa. Wala naman siyang niresolbahan sa issue ng guro. Putangin na, kayo kayang mga teachers party list. Anong nagawa nyo para sa sektor ng edukasyon? Puta, wala naman kayong ginawa kundi magdemanda kay Digong, ireklamo yung war on drugs, pag-usapan si Pastor Kibuloy. Putangin na, wala ngang silbi yan sa issue ng sa issue ng mga teacher, mga hayop kayo eh. Uy, ready nyo, salamat. Tarantado eh, no? Kita mo nga, ni-raid nga yung eskwelahan sa Kingdom of Jesus Christ, yung Jose Maria College. Wala nga kayong imik, mga punyeta kayo eh. Yung mga estudyante doon na traumatized. Yung mga teachers doon na traumatized. Tanginan nyo, paupo-upo kayo dyan, sarap ng buhay nyo. Pinalalamong kayo ng taong bayan. Tapos, putanginan nyo, yung mga ninyo, yung mga sweldo ninyo. O, tinan mo wala naman siyang niresolbahan sa issue ng guro. Ano ba issue ng guro? Taas na sweldo. Bakit? Si BP Sara ba ang may say kung tataasan sweldo nila o hindi? Gunggong, presidente, ang magsasabi kung tataasan sweldo niyan o hindi. Ano problema ng teacher? Love life. O, ano problema ng teacher? Dahil may teacher kakaaturo sa estudyante, wala nang time sa pamilya. Wala nang time magsyota. Anong kasalanan niya dyan? Ay, grabe naman si Ma'am Kish. Thank you very much, Ma'am Kish, ha? Sa iyong generosity, God bless you. Naku po, talaga naman si Ma'am Kish. O, yung pang lunch, binigay pa kay Boss Dada. Hoy, Vladimir Cuetwa. Walang hiya ka, wala kang kwetwa. Napakawalang kwetwa nito. Oo, walang kwetwa yung iyong mga yung iyong mga sinabi. Ano pa sinabi rito? Sa loob na wala naman siyang niresolbahan sa issue ng guro at sa loob ng sektor ng edukasyon. Katulad ng kung paano tutugunan yung kakulangan sa guro. O putang ina. Anong
magagawa ni Inday Sara kung walang nag-a-apply na teacher? Ano magagawa ni Inday Sara kung wala nang kung wala nang nag-aaral ng education? Kasalanan ba ni Inday yun? Siya ba mga magulang ng mga estudyante ng education? Utang inan to, paano mo tutugunan yung problema sa kakulangan ng guro? Ang baba-baba ng sweldo ng guro. Ang taas-taas ng sweldo ng guro sa Thailand. Ang taas ng sweldo ng guro sa Singapore. Magkano lang ang dito? Magkano lang ang sweldo ng guro sa Pilipinas? Kung magkaroon ng problema, bakit wala ng teacher sa Pilipinas? Putangin na problema ng presidente yan, hindi problema ng Department of Education Secretary yan. Because as much as gusto niya magstay dito yung mga yan, hindi niya hawak ang buhay ng mga teacher kung gustong magsipag-abroad ng mga yan kasi maliit ang sweldo, konti ang benepisyo. Hindi ka ba naman bobo? Tanginan nyo kayo nga, tagal-tagal nyo ng Alliance of Concerned Teachers. Anong ginawa nyo dyan? Magreklamo na magreklamo. Yung ang leader nyo si Franz Castro yun na lang daw 30 day or something vacation ng mga teacher. Ang tagal-tagal na ni Franz Castro na nasa Congress. Putaragis, hindi nyo naibigay. Si Inday nga naibigay yung 30 day 30 day vacation na yan ng mga teacher. At saka Vladimir Cueto, alam mo ba na nabawasan ng administrative task ng mga teacher? Alam mo ba na ang umuubos sa oras panahon ng teacher ay yung administrative task? Maliit lang po na part ng kanilang bandwidth yung pagtuturo sa mga estudyante. Malaki pong kinakain na bandwidth ng administrative task ng teacher. Binawasan ni Inday yun, tanga. Tangina nyo. Alam mo, dapat binulag na lang kayo ng Diyos kayong mga nakakakita, puta kayo yung nagbubulag-bulagan. Yung mga bulag, sila yung mga dapat nakakakita Kasi kayong mga nakakakita, nakikita nyo naman yung mga gandang nangyari, wala pa rin kayong nakikita. Kaya dapat sa inyo, bulagin kayo ng Diyos. Mga hinayupa kayo. Guro at buong sektor ng edukasyon katulad ng kakulangan na sa guro, sa silid-aralan. Anak ng gago talaga, no? Alam mo ba na ang Department of Education hindi saklaw ng trabaho niya yung pagpapagawa ng extra silid-aralan, yung extra building para sa estudyante. Alam mo ba? Kaya nga yung mga building ipinapangalan sa mga Herbert Bautista Building, Sunny Belmonte Building, Tolonges ka. Alam mo ba kung bakit pinapangalan sa mga mayor yung mga building na ginagawa sa eskwelahan? Kasi trabaho ng LGU yan. Gunggong ka. Trabaho ng mga mayor yan. Kung yung kakulangan ng syudad nila sa eskwelahan, paaralan, silid paaralan pala, utangin na niyan, kasalanan ng DepEd. Ikaw, ang tagal mo ng teacher, hindi mo alam na yung pong kakulangan sa mga silid-aralan ay nire-request yan sa mga mayor. Gago. Trabaho po yan ng LGU. Oo, kaya nga mayroong yung mga building dyan kung sino yung mayor. This building, inauguration of the Malapitan Building in Caloocan Elementary School. Putang ina, kaya nilalagay yung mga pangalan ng mga ng mga mayor kasi project yan ng LGU. Tolonges ka. Katulad ito, yung sahod ng guro. Tangina, alam mo ba ang pumirma nung allowance, additional na allowance ng mga teacher? Si Bongbong Marcos.
Oh, hindi naman pinirmahan yun ng DepEd Secretary. Ang decision maker po pagdating po sa sahod ng guro, allowances, e-cola, ang meron pong desisyon yan, yung executive, yung presidente. Walang kinalaman dyan yung walang kinalaman dyan yung DepEd Secretary, kung di ka ba naman tanga. Kayo nga eh. Ang tagal nyo nang nagrarally, wala pa nangyayari sa nirarally nyo. Ilang dekada na kayo nagrarally. Alam nyo ba yung mga kabaro nyo na sila Renato Reyes? Yung mahaba-baba, utay na. Nung nagsimulan nagrally yun, mahirap pa. Ngayon, tumanda na, kakarally, utangin na, mayaman na. Pero, nagbago ba? May nabago ba yung kakarally nyo? Di ba wala din? Tangina, gahanap kayo ng resulta kay Inday, 2 taon. Bobo din tong mga to eh. Paano tutugunan yung kakulangan sa guro, sa silid-aralan, paano pa makakamit yung nakabubuhay na sahod ng guro, Ang tanong ngayon, sino kaya ang susunod na magiging DepEd Secretary? Si Castro. O kaya yung nagsasalita, magaling naman siya eh. Si Manuel, ilagay nyo na dyan. Utangin na yung mga mayayabang na nagsasalita. Galit na galit kay Inday Sara being the Department of Education. Ilagay nyo sila para makita natin. Kung kaya nilang gawin yung kakulangan sa silid-aralan, pagkataas ng sweldo ng mga teacher, ilagay nyo. Putangin na yan. Ilagay nyo lahat para magkaalaman. Gusto nyo, pagsama-samahin nyo dyan, si Gadon, si Robredo, si Castro, si Manuel. Puta, 4 na silang ilagay mo dyan. O, total naman magkakautak sila eh. O, sabi ko siya, pag pinagsama-sama mo yung mga, hindi makakabuo ng isang matalinong utak yan eh. Sama nyo na si Mike Abe. Tsaka si Coach Jarrett. Total, sila naman yung galit na nandiyan dyan si Inday Sara. Ilagay nyo na dyan. Subukan nyo ilagay dyan ng walang sweldo mga pukin ng inan yan. Tingnan ko kung magtrabaho yan dyan. Giit ng Teachers Dignity Coalition, mas makabubuti kung hindi na politiko ang mauupo sa pwesto. Para naman ma-spare yung DepEd, which is supposedly a politically neutral agency. Tangina. Benjo Basas, kahit ano pang gawin mo, tangina yan, so long as yung secretary dyan ay ina-appoint ng presidente, which is political figure, politika yan, ogag. Subukan mong CBCP ang mag-appoint ng mga ng mga Department of Education Secretary. O para maging spiritual. 'Di ba? Pero the fact na yung appointment para diyan sa Department of Education ay nasa presidente, which is a political figure, which is the president, which is there because of politics. Putang ina, hindi pwedeng hindi maging political yan. Ogag din pala to. Ilagay mo dyan si Mother Teresa. O kaya si Pope John Paul. O para hindi political. Sinong tanga ang maglalagay ng politically neutral na DepEd Secretary, Gunggong? Ang nag-a-appoint dyan, presidente, natural ang ilalagay ng presidente dyan, kaibigan niya. Kung sinasabi mong neutral, wala namang application na nagaganap dyan. Wala naman yan yung nakapila sa labas. O tas ano ina-applyan mo? DepEd Secretary. Ikaw, DepEd Secretary. Hindi naman yan yung ganun. May mga hawak na by data, pila-pila, ini-interview isa-isa. Hindi yan ganun, mga kaibigan nila yung nilalagay nila dyan. Tanda-tanda mo na eh. Hindi mo pa alam yung sistema. Dapat ang ilagay na DepEd Secretary. Tangina, para hindi madrag sa politics. Tingnan nyo yung mga yung mga libro nyo. Nakita nyo yung mga libro nyo, di ba yung mga nauso nung nakaraan? Sobrang propaganda kay Marcos at saka kay PRRD.
Yung mga tanong sa mga exam, putang ina pang politika. May pusong teacher na unawaan ng pagiging teacher. Nagbabalita mula sa Frontline O yun. So yun yung unang-unang salbo ng mga balita na nakalap natin patungkol dito sa pagbibitiw ni Inday Sara Duterte. Now,